It doesn't matter. Kung nagkamali ka tapos hindi ka bumalik, magbabago yun, mawawala. Pero kung ikaw ay nakabalik, maintain yun. Gusto lang ng Diyos ipakita sa iyo kung saan ka nagkamali. Take note, ang topic dito sa Romans 11 ay patungkol sa Hudyo at sa hindi. Ang Diyos ay tumawag una sa mga Hudyo. Kasunod ang Hitil. Ang Hudyo, sila ay natalikod sa Panginoon dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Pero, yung Hitil, sa pagdating sa 28, 28, datapwat tungkol sa pagkahirap, calling, ay pinaka-iibig sila dahil sa mga magulang. Yung Hudyo, kahit sila ay parang itinakwil ng Diyos dahil sa kasalanan na ginawa nila, sila ay pinaka-iibig dahil sa kanilang mga magulang. Sino ba yung magulang nila? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, at yung 12 tribes of Israel. Kaya, may nagsasabi na yung Hudyo wala na daw. Hindi kailanman nawawala ang pagtawag ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay manggagawa, hindi nawawala ang calling ng Diyos sa iyo. Matagal ko na ito sinabi kay tatay. Mga hindi niyo po narinig na. Ang iyong pagiging manggagawa, hindi yan tawag ng tao. Yan ay tawag ng Diyos. Pastor, ikaw ba? Ako naniniwala ko, hindi tao ang naglagay sa akin dito. Ang Diyos ang naglagay nito sa akin. Kasi kung tutuusin, hindi ko siya, sabi ko, Lord, ba't ako naging pastor? Ang tanong ko, Panginoon, bakit ako naging manggagawa? Bakit ako naging pastor? Pag pastor ka, hindi ka pwedeng ganito, hindi ka pwedeng ganito, hindi ka pwedeng ganito. Maraming bawal. Meron ka ng boundary, siyempre, dahil you are ministers of God. Tayo po ay nandito na sa dulong panahon. Nasaan na tayo, mga bata? Nasaan? Sabihin niyo lahat, Laodicea. Nandiyan na tayo sa panahon na ito. Laodicea. Ulitin natin, Laodicea. Laodicea! Okay. Anong year na ngayon? 20? 25. Grabe, layo na, no? Itong panahon ni Jesus, isulat niyo, 33 AD. Dito naman sa time natin ay 2025. Ilang taon sa yung pagitan? 20. Almost 2,000 years. Yung mga nauna sa atin, nakamatay na. Inaantay na lang tayo. Tapos, ang gagawin mo, tinawag ka ng Panginoon, meron kang kaloob, hindi mo ginagamit. Kaya magigrip ka sa puso mo, Lord. Alam ko yun tayo. Alam ko yung nararamdaman mo ngayon kasi ikaw ay magagamit. Pag hindi mo yan nagagamit, ito yung gusto kong i-share. May mga pag-aantala na ginagawa yung tao. Hanapin mo pa rin yung verse. Procrastination. Yan yung gusto kong sabihin mo. Na konektado doon sa tawag doon, yung pagtatanim. Nakita niyo yung kay Pastor Jake na lupa? Yes. Okay na, di ba? Natabasan na ni tatay eh. Pero bakit hindi yun yung gusto ng Diyos na patabasan sa iyo? Ay. Sino yung tatabasan natin?
Alam niyo po kung sino yan? Ang immediate na dapat mong balikan. Hello, makinig kayo. Nauna. Sino ang unang dapat balikan? Yes, si Lord. Mayroon ka ng covenant sa Kanya. Sino yung kasunod mong dapat mong... Pamilya. Pamilya mo! Yes. Amen. Oh. Hindi lang to kay Pastor, hindi lang to kay Pastor Jake, hindi lang to kay Pastor Fernand, hindi lang to sa akin. Damay kayong lahat yan. Meron kayong pamilya, hindi pwedeng hindi nyo sila babalikan. May gustong pakuha kay tatay, bakal. Tapos pagbalik niya, wala na. O pagbalik niya, hindi na niya makita. Alam niyo bakit? Minsan, yung gustong ipagawa ng Diyos sa iyo, hindi mo magawa kasi mayroong pag-aantala. Ito yun, may procrastination. Hindi ito yung English, ano mo ngayon, yung naalala niyo yung mga Hudyo po, nung sila ay tumawid from Exodus to Canaan, ilang araw sila makakarating dapat? Sino nakakaalam? 40 days. 40 days lang. From Egypt to Canaan, 40 days lang ang travel days. Imagine niyo yan, 40 days lang. 40 years. Yung tanong, ano ang nangyari? Bakit naging 40 years? Grabe, no? May nag-aantala. Maraming dahilan. Ito yung tanong, sino ang nag-aantala? Kaaway. Yung verse, procrastination. Ano yan? Pakihanap niyo po, may Bible kayo dyan? Ayan. Sige, pakihanap yung sa New Testament yun eh. Wala? Yung mismong verse? Oo. Oh, verse. Yan, pwede nga yan. Sa scene na Bible verse. Yan. O, sige nga, pakibasa nga yun. Sa English. Hindi yan eh. Hindi, yan yung explanation. Ano ba yung nakakapigil sa tao para magawa na yung kalooban ng Diyos? Trabaho, pera. Yun, diba? Si Aljon nagsabi, umami na. Lalamog. Lalamog. Sabi nung aming kasama, yung meron kaming counting sideline ngayon, doon sa Kogyo, yung isa naming kapatigan sa Manalite. Sabi niya, alam mo, Brad, alam mo, dahil doon sa tindahan ko, hindi ko magawa yung gusto ng pagawa ng Panginoon eh. Gusto mo siyang gawin. Yung puso mo, yung kaluluwa mo, gusto mong gawin yung kalooban ng Diyos. Pero yung laman mo, bound siya ng literal at physical na pangangailangan ng tao. Which is, hindi yun masama, pero ano nangyayari? Natatakot tayo na, Lord, wala kami eh. Kahit si Pastor, minsan nagdadalawang isip eh. Pero this time, sabi ko, Panginoon, sige, mamatay na lang kami, pero susundin yung gusto mo. Kahit sabihan pa ako na, wala na si Pastor. Ay wala naman ako talaga. Sino bang meron sa harapan niya? Diba? Ano yung kanta? Hiram sa Diyos? Babalik ka ng hubad? Pinanganak ang hubad? Babalik ang hubad. O sabi nung awit ito, saan tayo babalik? Galing ka sa lupa o galing ka sa alabok? Sa alabok ka din, babalik. Anong pagpapakita ng mga verses na yun? Na huwag kang magmalaki.
sabi ng Panginoon, anak ng tao kasi kung saan ka kinuha, doon ka rin babalik. Saan, anong contain ba yung body ng tao? 16 element na yan. Tingnan nyo yung lupa. May 16 element yung lupa. Yan yung nasa katawan mo. Pansinin mo, lahat ng bagay dito, pag namatay, inuuod. Oh, inuuod. Balik ako dun sa procrastination. May nakalagay yan, bro. Pag-aantala. Wait lang ma. Ayan nga yung mga ibig sabihin. Ano ba yung nag-aantala sa iyo? Tama yun. Basahin natin. Sige. Datapot kung ang hindi ko ibig ay siya kong ginagawa at ay hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Take note. Huwag mong sabihin. Yan ay salita ni Pablo na parang hindi siya ang gumagawa. Yung kasalanan daw na tumitira. Walang isip yung kasalanan. May isip ikaw. Ang may gawa, ikaw. Hindi gagawa yung kasalanan sa sarili niya kung hindi ikaw ang nag-isip. So ano ang pag-antala from 40 days to 40 years? Ilang taon, mga kapatid? Grabe yan. Kasalanan ng tao. Kung itatravel mo yan by land ngayon, siguro mga, yung 40 days na, siguro mga 3 days lang siguro. O 7 days, 1 week. Lakad yan! Take note, lakad yan. Ilang milyon yung dinala ni Moses from Egypt to Canaan. Ilan? Ilan? 2 million people. Ilan yung nakapasok? 2 families. Bakit hindi nakapasok yung iba? Namatay na sa wilderness. Kasi merong ipinagagawa ang Diyos na hindi mo ginagawa kasi naantala ka dahil sa iyong sarili din. Katama si tatay. Ikaw din sa sarili mo yun. Hindi mo magawa yung gusto ng Panginoon. Punta ko doon sa parable of the sower. Mother Ino. Matthew 13. Matthew 13. Ito po yung tayo. Sana makatulong ito. Baba mo. Yung sower. Pakinggan ninyo ito. Tingnan niyo po. Dito kayo tumingin. Ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama. Uy, take note. Pag hindi mo naiintindihan ng isang bagay, aagawin yung bagay na yun sa iyo. Masama daw yun. At inaagaw ang nahasik sa kanyang puso, yung paghahasik tayo. Kaya magtataka ka, ano yung lilinisin muna bago maghasik? Kailangan munang madurog ang puso ng tao para magandang hasikan ng bibig. Alam niyo po bang binubungkal muna yung lupa? Ano yung ginagawa dyan? Sinusunog. Para maging mataba yung lupa. Hindi acidic, Pastor Jake. Tama? Susunugin. Anong pagkatapos ng sunog? Bungkal. Yung lupa, yun yung puso ng tao. Kailangan mo lang bungkalin. Kailangan mo na maramdaman mo, hindi mo kaya pag ikaw sa sarili mo. Kailangan mo na madurog yung puso mo para bumalik ka sa Kanya. Kailangan mo munang lumuhod, umiyak. Panginoon, hindi ko pala kaya. Kailan mo marirealize siya? Ang gusto ng tao, kala niya, yabang niya. Kaya ko sa sarili ko. Ang katotohanan, hindi mo kaya sa sarili mo. Bago taliman ng isang lupain, sinusunog muna yan, binubungkal. Ano yung pagsusunog? Sabi ng Panginoon, sabi ni John the Baptist, narito sa likod ko yung babautismo sa inyo sa Espiritu at apoy. Ang apoy na susunog sa iyo, yung presensya niya.
Pag ikaw ay nasawata niya dun sa kanyang apoy ng Espiritu Santo, anong susunod na gagawin niya? Tingnan niyo to, sabi po nung sa araw na namarinig mo yung salita niya, huwag mong pagtitigasin yung puso mo. Naalala niyo pa, noong ang Panginoon ay nagsasalita ng masasakit na salita. Yung pagbubungkal ay masasakit na salita yun. Ikaw, ting salita lang sa'yo. Ayoko nang mati. Masyado na yung mga pastor din. Ano na mga yan? Kung na lang nakikita. Mag-iigib lang eh. Mag-iigib lang, ipopost mo. Nakita rin pala niya. Kaya sabi ko, Sister Ann, bukayin mo yan. Kita niyo pala lang. Sabi ko, nakita ni Tim, ano yun eh, JR eh. Kung mararamdamin ka, hindi ka matabang lupa. Okay, ano ba yung matabang lupa? Maraming dumi. Maraming dumi. Maraming, ang tawag doon, organic fertilizer. May kasamang dumi ng hayop. May kasamang uod. Ano ba yung mga uod? Pastor, ano yan? Mga pagsubok, dinaanan niya sa buhay niya yan. Ang mabuting matabang lupa, yan ay puno ng pagpapakumbaba. Amen. Anong klaseng pagpapakumbaba? Pag sa Panginoon, hindi mo kayang magmataas. Pag ang Panginoon nag-uutos sa'yo, ito anak, gawin mo to hindi naman siya direktang magsasalita sa iyo. Yung salita ng Diyos na naririnig nyo, yun yung magsasalita sa puso nyo. May kanya-kanya tayong diling base sa inyong naririnig. Kung ano yung narinig nyo dito sa pulpito, yun yung may diling kayo sa inyo, na yun ang binibigay ng Diyos sa inyo. Hindi ko yung saklaw, hindi yung saklaw ng kahit na sino. Kung may binibigay ang Diyos na diling sa inyo, huwag yung ano yun, baliwalain. Tingnan niyo po ito. O ito, tingnan niyo ito, mga patay no? Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Sino nagagalak pag may pagsubok? Amen. Pag may pagsubok, hindi mo maipantay mo ka. Oh, marino. Naubos lang yung sahod mo, hindi ka na nag-inimik. Oh. Nahiya ako, pastor eh. Parang gusto mo na magtanong. Ayun, tapos na, wala may ibigin. Hindi. Mas lalo ka lumapit sa Panginoon, mas lalo mong ikagiliw yan. No? Eh dati naman wala kang trabaho eh. Dati naman pasulbot-sulbot lang din eh. Bakit ngayon kung kailan ka nagtatrabaho, saka ka ng problema? Oh. Dapat hindi ka problema kasi nasa Panginoon ka. Oh. May gustong ipakita ang Panginoon sa iyo. Hindi mo kaya sa sarili mo. Kailangan kasama ang Diyos sa trabaho mo. Kasama ang Diyos sa lahat ng business mo. Kasama ang Diyos kahit sa school. Sino nag-school? Oh. Kasama ang Diyos sa pakikipagrelasyon. Pag hindi nyo sinasamahan ng Diyos, tapos kayo lang nag-uusap, bigla na lang kayo magugulat. Tatanungin ka na lang ng Panginoon, nasaan ka? Patrick Giselle. Eh, isipin sila yun. Narito po kami. Nasaan kayo? Yun ang mangyayari. Ngayon, tatanungin kayo, hindi ka sasagot ng tama. Nasaan kayo? Di ba? Kung hindi kasama ang Panginoon sa relasyon na yan, hindi yan tama. Pero paano isasama ang Panginoon sa relasyon niya? Kailangan nasa gitna siya. No? Open lang tayo dito kasi hindi tayo iba. O, alam namin yan. Alam yan ng mga
So, mas maganda yung lantan. Ano? Ano yung mas maganda? Yung nakikita o yung nakatago? Itanong, bakit nagtago si Adan? Sino nagsabi, ba't ka? Yung babae, binigay mo. Oh, ang tanong, nasaan kayo? Nagtago siya, kita rin naman siya ng Panginoon. Tayo, minsan nagtatago pa tayo, alam mo na, hindi mo na kaya, huwag ka na magtago. Ipakita mo na. No? Ibig sabihin, sumuko ka na. Wala ka rin naman laban eh. Sino may laban sa Panginoon kung magtatago kayo? Hindi, pastor, kami, nakakahiya eh. Hindi, pastor, kami. Ako, yung pag nagigipit kayo, financially, spiritually, mas lalo kayo lumapit sa Panginoon. Ang tao, ang nangyayari dahil nagipit na, balik ako kay Moises. Nung nagugutom na sila, anong ginawa nila kay Moises? Yung mga Israelita. Nagalit, oh, sabi mo, hindi kami magugutom. Ba't mo kami dinala dito? O dapat doon na lang kami nakatira. Mas ginusto na nila sa Egypt kaysa doon sa Kanaan. Oh, biro yung pagkain nila, pugo, mana. Sabi nila, wala na bang iba? Naalala nyo, nung nagalit sila, walang tubig. Naghanap ng tubig. Walang igiban. O sabi niya, patayin mo lang kami dito, Moises. Anong ginawa ng Diyos? Sabi niya kay Moises, itutok mo lang yung tungkod mo dun sa bato, lalabas ng tubig. Anong ginawa ni Moises? Sa galit ni Moises sa tao, pati siya nadamay, hindi nakapasok sa Kanaan. Pati yung pastor, nagagalit na. Dahil ang tigas ng ulo nung member. Anong ginawa? Pinahalo. Hindi tuloy nakapasok sa Kanaan. Sino ba yung pinalo? Sino ba yung bato? Si Kristo. Huwag mo papaluin si Kristo. Magagalit yung tatay niya. Nasaktan ng Panginoon. Oh, yari kami. Ang nakakapagpaantala sa Kristiyano ay emosyon. Ano nangyari? From 40 years to 40 days. Na emosyon. Oh. Sino bang hindi may emosyon doon sa ngawa yung mga Israelita? Moises, nagugutom na kami. Pabagsak naman ng Panginoon ng mana. Ang ginawa ng mga Israelita, nagtabi ng marami. Kinabukasan, inuod na sa mana. O wala na naman kami pagkain, sawa na kami dyan. Yung tinapay yun eh. Nagpabagsak naman ng mga pugo. Magulat sila, biglang nalaglagan yung mga ibon sa langit. Biruin mo yung pugo, lumipad. Malalaki siguro ang pugo noon. Ewan ko, saan ka nabubuhay yung pugo? Di ba pugo sa baba? Eh bakit sa taas galing? Hinalipad yan eh. Gabay yan siya. Ang taas, tapos bumagsak. Siguro matataba. Malalaki siguro ang pugo noong araw. Biruin mo, ang gusto ng Diyos, pumunta ka from Egypt to Canaan. Ito yung pagiging, dati makasalanan ka, gusto ng Panginoon, pumunta ka dun sa bagong ikaw. Ang problema, ang dami mong pag-aantala. Ang dami mo pagdating nila dun sa, alam niyo ba yung, hanapin mo ba yung picture na lang na to? Sa, ano ba yung pinakahuling tatawiran nila? Cadiz Barnea. Cadiz Barnea. Pakita mo dito, Cadiz Barnea. Tumagal pa sila doon. Ang lapit-lapit na, isang tawid na lang dyan, ando na yung Kanaan, isang tanaw na nila, hindi pa sila makatawid. Bakit hindi sila makatawid? Tatakot sila, ikaw, malulunod kami dyan. Ang sabi ng Diyos, sige, tumawid kayo, matutuyo yung Cadiz Barnea. Hindi, ang lalim. Ayaw nila, dito na lang kami, magtolda na kami dito. Ang utos ng Diyos, bumalik ka doon sa Kanaan. Tanaw nila, tinamad pa. Tanaw na
panahon na natin, ang kalooban ng Diyos, hindi tayo makahakbang. Bakit? Bakit hindi tayo makahakbang? Minsan yung kasama natin sa bahay, hindi na nakakapag ano yun eh. Minsan yung kasama mo, matulog. Tanghali pa, mag-isip. Yung kasama mo minsan, no, nahawa ka talaga. Hindi pa naman gising. Tulog din ako. Ikaw mismo nag-aantala sa sarili mo. Saan nakikita mo? Saan nararamdaman mo? Doon sa mismo inuugali mo. Yung nilalakaran. Ano yung nakikita mo? Minsan, pag may nakita ka, nasisway ka, ginagaya mo. Oh? Kung ano yung naririnig mo, pag may narinig ka, mag-i-emosyon ka, hindi ka na atin. Kahit nasa church ka, backslide yung puso mo. Oh? Kahit nagsisimba pala, pwedeng backslide yung puso eh. Yes. Yeah? Nakakapag-antala po yan papunta sa kalooban ng Diyos. Yung Kanaan, yung kalooban ng Diyos. Yung Kanaan, si Kristo yan. Yung Ehipto, anong tipo ng Ehipto? Sanlibutan. Hindi kalooban ng Diyos. Oh, si Teryo. Yung Egypt, yan yung old nature mo. Yung Kanaan, yan yung new nature mo. Yung old nature mo, nadadala mo papunta dun sa new nature mo. Di ba you are baptized in the name of Jesus Christ? Anong kasunod ng pagsubok? Aantalain ka ng kaaway para hindi ka makapagpatuloy. Mayroong pinapakita ang Diyos sa iyo. Problema, bakit hindi mo magawa? It's between you and God kung paano mo gagawin. Yung gusto ng, ang malinaw na gusto ng Panginoon yung Ebanghelyo niya may pamahagi mo. Ang tanong ko, ito sa inyong lahat. Nung sinabi ng Panginoong Jesus, humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko, ang lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan silang sumunod sa lahat ng aking pinag-uutos. Yun ba ay para lang sa manggagawa? Sinabi niya, humayo kayo. Sino yung kayo? Tayo lahat. Lahat kayo. Eh, paano ngayon? Ayaw mga humayo eh. Dahil ang katuwiran mo, hindi naman ako pastor, hindi naman ako teacher, hindi naman ako propeta, hindi naman ako guro, hindi naman ako evangelista. Pero yung calling na yan, lahat, ibinibigay niya yan. Pero bakit ayaw mo mag-abide dun sa gusto niya? May pinapakuha kay tatay. Ano yung pinapakuha? Yung asero eh. Tapos pagbalik niya, biglang lumindol. Nawala. Ang ibig sabihin nun tayo, pwedeng maubos yung panahon mo, hindi mo magagawa yung gusto gawin ng Diyos. So may pagsubok na pwedeng magbigay sa iyo na para hindi mo siya magawa, maubos yung panahon mo. Ano yung lindol? Isa yun sa mga gusto ng Diyos na makita natin, pagsubok, yung gawa ng kaaway din. Yung kasero, hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin. Pero ang alam ko lang, pagbalik mo, hindi mo na siya makita. Kailangan matatag ka dyan. Ano ibig sabihin? Matibay yan na. Ano ba yung matibay? Matibay. Salita. Di ba solid yun? Solid na. Tapos pinapakuha sa iyo, ulit mo nga yun. Dadali mo dito. Pagpunta mo doon, pag ikawain na buwal, hindi mo na makita. Siguro, Yun yung sinasabi ko. Yung gifts and calling without repentance, may gusto ipakita ang Diyos sa iyo. Tanong, uwi po ba ako, Pastor, para sa Mindanao, para balikan ko ulit? Ay, ito yung tanong ko. Pag umuwi ka ba doon, mabubuo mo sila? Mabubuo mo yung pamilya mo? Kung anong mayroon ka, yun yung palaguin mo. Kasi baka mahuli ang lahat. Hindi
hindi po doon involved lang yung ikaw at si Lola. Naniniwala ako, yung mga anak, yung mga apo, ang dami niyan eh. Yung sa, tingnan nyo, mayroon tayong kapitbahay. Kasama yun eh. Alas 40. Balik. Hindi ko makita yung procrastination, pero may talataya to. Balik muna ako doon sa nagasi. Ito yung sa nagahasi. Doon sa nagasi. Ito sa 20. Tingnan nyo to. Di ba to eh? Yung ano yan eh, explanation yan. Yung sower na mismo. Ayan. Twins. Sinaysay niya sa kanilang ibang talingaga na nagsasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. 25. Natapwan? Sige nga, basa nga tayo para magising kayo. Pakibasa nga yung verse 25. Ngunit daw. Ngunit, pakibasa mo din. Si ate, ano na lang, Ivana. Ivana? Iba na. Iba na lang ako, wala na ako eh. Bukas daw yung alam mo rin yung iba Basta na. na nga. Yan eh. Pakibasa ko. Iba na. Patrick pa. Okay. Sa verse 25, sis. Ito. Verse 25. Sige lang, basa na. Natupwan, samantalang tutulog ang mga tao ay dumating ang kaniyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Okay. So, may nagasip na mabuting binhi. Pero nung gumabi, nung natulog na sila, may dumating yung kaaway, bigla nagasip ulit. Okay. Verse 26, si Simon. Ayun, pakibigay mo. 26. Direct, bilisan yun. Yeah. Basta mo, boses mo. Pagka nagtatanim tayo, kahit di ba sinigaan yun, tapos binungkal mo. Pagka nagtanim ka, biglang may susulpot din na daw. Saan kaya galing yun? Tumubo din! Okay. Verse 27. Simon, Patrick. At ang mga alipin ng puno na isang Ito yung tayo gusto ko Si pakita. Paraon nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba nagasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pangsirang damo? Yan din yung tanong ko. Saan galing? 28. At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa ito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami ngayon na magsiparoon at ang mga yahoy pagtipunin? Tanong, sino ang magtitipon ng mga damo na para makapagtanim ng maayos? Kristo. Hindi yan si Kristo. Si Kristo magtatanim. Tayo magbubukid. Yung tao, alam niyo ba kung sino yan? That's the angel reaper. Ang anghel mismo ang mag-aayos niyan bago mo taniman. Yung magtatanim, yung mitsero eh. That's the pastor, that's the evangelist, teacher. Sila yung magtatanim, pero ang Diyos muna, yung kanyang mga anghel, iaayos muna niya yun. Tingnan niya, sabi niya, Ginoo, gusto mo ba bunutin namin? Ito no, bakit ito? Verse 29. Tapos sinabi niya, huwag baga sa pagtipon ninyo ng mga pagsirang damo, ang inyo ay inyong mga magbuno pati ang trigo. So wag, hayaan mo magsabay. Bakit? Partida yun.
May thrill, excitement. May excitement yan. O exciting. Bakit? Malalaman mo kung sino yung totoo. Kung sino yung tunay at sino yung peke. Yung peke, ano yan? Alam nyo, anong itsura ng peke? Laging nakatingala. Laging Yung tunay. kayo po. Lagi yan. Tingnan nyo, yung mga puso. Ayan, nasagot tayo mga zero dyan. Nakatungo. Pagka nahinog ang trigo, hindi yan pwede nakaganon. Walang laman yun. Walang laman yun eh. Pero pag nahinog ang trigo, Mabigat. pero subukan mo yung damo. Ano yung itsura niya? Tirik lahat yan. Nakakita na kayong talahib na may bunga? Hindi yan gumanon. Nakatirik yan. Nakaganon lahat yan. Oh. Pero ano, kung tingnan mo, maganda. Pag tinignan mo, napakataba. Parang taba niya. Oo, parang totoo. Parang totoo. Magkamukha. Sino yung, sabi niya, pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon. Ito sabi ng Panginoon, marami ang marami ang aanihin, kakaunti ang mag-aani. Yan. So, sabi ni tatay kanina, bakit nakikita ko yun? Zero dyan. Hindi ka patutulugin ng Panginoon dyan tayo. Hindi ka talaga patutulugin. Kasi mayroong calling. Kaya sinasabi ko, kahit si Pastor Jake, kahit tumakas ka pa, pumunta ka pa ng Maynila, Pastor, pumunta ka pa ng Isabela, Mindanao, yung mensahe na binigay ng Diyos sa iyo, hindi mo kahit takasan yun. Tumakas to eh. Tumakas. Tumakas. Hindi naman tumakas. Parang nagpaalam siya. Kailangan niyang hanapin. No? Hindi mo mahahanap dahil ikaw ang hahanapin niya. Bukasin mo siya, bukasin. Oh. Babalik ka pa rin kung saan ka Ano naman yan? nararapat. Iniwanan mo kami ilang taon. Ilang taon? Dalawa? Dalawa. Oh. Kung wala si Lola Erlinda, ewan ko. Oh. Si Lola Erlinda lang yung nakapagbigay ng kalakasan sa aming mag-asawa. Siyempre, din sila mga nanay, tatay, nakasuporta din sa amin. Siyempre, mga kabataan, given na yan sila. Dumating si Inong, dumating si Aldo ni Patrick. Ito pa si JR. Andyan sila Gisri, sila Beverly. Nakapagbigay ng kalakasan. Yung calling po at gifts na binigay ng Diyos sa inyo, huwag niyo po yan itago. Ay, hindi ako ano dyan eh. Ano mangyayari? Walang magsasalita. Sabi ng Panginoon, gusto niyo ba magpasalita ako ng mga bato dyan? Sister Ann, si Teo. Napaghahalata na tayo. Kulang na yan sa ano. Sabi ng Panginoon, gusto niyo ba magpalitaw ako sa mga batong ito nang sasamba sa akin? Kung walang sisigaw, sabi niya doon sa mga Pariseo, kung walang sisigaw, magpapalabas ang Panginoon ng sasamba sa kanya at sisigaw doon. Pinatitigil kasi ng mga Pariseo yung mga tao na, tumigil kayo. Di ba yung papasok ang Panginoon, Hosana in the highest. Sabi niya, huwag kayo mag-ingay. Sabi ng Panginoon, anong gusto niyo? Magpalabas ako ng ano? Yung mga bato, sasamba sa akin, maghihiyawan. Kaya ang gawin to. Eh tayo, may bibig tayo. May gifts and calling ka. Ba't ayaw mo magsalita? Naalala niyo si Moises? Si Moises, may booklet yan. Iyak siya ng iyak. Sabi ng Panginoon, huwag kang umiyak. Anong gusto sabihin ng Panginoon? Magsalita ka. May booklet yan, pwede nyo hiramin sa dito. Huwag kang umiyak, kundi magsalita ka. Sabi ng Panginoon, huwag kang umiyak kung ano mang nangyari o anong problema. Sabihin mo sa akin. Yun ang gusto niya, magsalita ka, speak. May booklet niya, maganda po yung mensahe niya. Sabihin mo sa Panginoon yung gusto ng kalooban mo. Lord, hindi ko naiintindihan yung panaginip ko. Yung
kanyang salita. Dito kanya kinakausap. Sabi niya, tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo. Pabayaan ninyo magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mang-aani. Sino yung mag-aani? Hindi yung tao ang mag-aani. Ang mag-aani ay ang anghel ng Diyos. Si Kristo pa ang pag-aanihin mo. Grabe naman, siya pa pagtatrabaho. Siya pa yung magtatanggal gagapasin. May manggagapas. At sasabihin, tipunin muna ninyo ang pagsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Para yung tatanim man, sinusunog talaga yun. Ay nasunog. Datong pagtipunin ninyo ang trigo sa aking, taas mo ka bro, bangan. Alam niyo kung sino, hanapin mo bro, yung reaper yan, yung angel reaper. Yung maglalagay ng mga paniramdam mo sa apoy ay walang iba kundi yung mga anghel niya. Saan naman dadalhin yung mga naligtas? Dadalhin ng anghel yon doon sa kanyang bangan. Saan yun? Eternal life yun. May bodega. Ang bodega niya, yan yung kingdom of heaven. That is the kingdom of God. O ito. Na magkagayon, iniwan niya ang mga karamihan, pumasok sa bahay, sa kanilang nagsit. Sapit ang kanyang alay, piliwanag mo sa aming talinghaga tungkol sa pansirang damo sa bukid. At siya sumagot na nagsabi, ang nag-aasik ng mabuting bini ay ang anak ng tao. Siya yung nagtatanim. Ang bukid ay ang sanlibutan, yung tao kasama yun. At ang mabuting bini ay ito ang mga anak ng kaharian. At ang mga pansirang damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. Ang mang-aani ay ang mapanghid. Mapanghid. Pinaliwanag din ang Panginoon. Katapusan. Diba? Pastor, paano yun? Maraming, sabi ng Panginoon, sabi ni Paul doon, maraming ang aanihin kakaunti ang magana. Kaya nga, tinatawag ka nila eh. Naaantala ang mga anak ng Diyos na gamitin niya dahil may pag-aantala sa sarili natin. Sabi na, hindi ako pwede, Pastor. Hindi pa ako pwede. Hihiya eh. Hindi pa ako pwede, Pastor. Ano pa ako? Parang false humility eh. Pag tinawag ka ng Panginoon, may calling sa iyo, alam mo sa sarili mo yan. Maraming aanihin. Kakaunti yung manggagawa. Yung pastor, maghahanap buhay. Wednesday, walang pupunta dun sa outreach. Sino pupunta? Hanap buhay yung pupunta dun sa Yung outreach. procrastination pagpaliban. Pagpapaliban na pag-aantala sa gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Saka muna. Sakana, ano to, manyan na habit na yun. Crab mentality minsan. Hanggang dumating. Wait, nandiyan naman si brother eh. Magaling yan, kaya niya yan. Oh, nagpe-fatalism ka. Eh, nandyan si ano, siya naman lagi, paborito ni pastor eh. Proverbs Hindi mo 13. na, Proverbs 13. di ba? Ang ano ka, masyado kang emosyonal na nakakapagpabigay, mababansot ka. Subukan mo, alam nyo naman po yan, kayo magtatanim eh. Tingnan nyo yung kay nanay, nung natanim, ang taas-taas. Wala namang bunga. Oh. Doon, wala man lang nagbantay. Tama, ang daming bunga. Sa Little Baguio, ang pandak-pandak, ang daming bunga. Dito, alaga pa yan, dilig. May papataba pa yan. Mataba pa. Grabe. Nahiya na. Binibisita na.
Proverbs 13:4 daw. Nakakatuwa. Pansinin mo, pag masyadong binibaby, Walang anuman. oh. Kaya masanay kayo kay pastor na hindi kayo baby. Ayan na pa. Ang tamad ay nagnanasa at walang Walang anuman. Ngunit ang kaluluwa masipag ay tataba. Hindi ko talaga. Sino mo? Pinapatamaan ka ba? Hindi, procrastination yan. Personal procrastination yan. Mag-uusap nga kayo mamaya. Hindi sabi mo kasi kanina, procrastination, sunod. Tama yun. Yung katamaran, procrastination. Procrastination yan eh. Anong katamaran? Yung katawan mo, alas 9 na, tulog pa. Hindi, sa ano Israel, yun? Simon. Spiritual yan. Oh, lalo na pag Sunday, 9. Alam mo, pag Sunday, bukas na sigurado gigising yan, 10. Oh, kakain na. Kakain na. Ano na yan? Oh, pagkakain na, saka lang gigising. Kuya. Nakakapagkantala yung nabibibi ka. Masyado kang binibigyan ng atensyon. Tingnan nyo, atensyon. Buong atensyon dyan, may pataba pa yan, may dilig yan araw-araw, huwag magkagalawin. Paano kayo kung isang araw lang na hindi madaligan? Yung hindi madilig, hindi ko yan. Ay, tingnan mo yun doon. Di man lang natingnan. Pero ang dami ng trabaho. O di ba? Ang liit lang ang lolo. Tingnan mo doon sa taniman nila, doon sa inuulingan nila ng lolo. Ganito lang kababa, pulong-pulong ng ano. Hindi na baby. Nakakaantala yung pagbe-baby sa atin. Hindi sariling diskarte. Ang Kristiyano, matatag yan, hindi yan binibaby. Anong tawag doon? Yung germs, anong ginagawa? Hindi binibaby yung germs, Pastor Jay. Pinapatay na. Anong ginagawa sa germs? Pinapatay para hindi kumalat. Pinapatay. Linalagyan ng alcohol. Sinusugbahan ng kalamansi. Oh. Tayo ganun din. Masanay kayo na kay Pastor. Sasabihan ko, hindi kayo dapat binibaby. Naka nyo, Aldon, Patrick, Ino, Jezreel, Simon, JR, walang baby. Gusto nyo nakatsupon kayo? O, bigyan ko kayo ng mga tsupon. Yun yung i-daddy nyo. Walang baby. Nakuha niya, hindi dapat binibaby yung Kristiyano. Dapat, anong ginagawa? Hinahayaan mo yan, pero nandun ka nakagabay. Tinitingnan, sinisilip-silip mo. Pag nagkaman ako, di ba? Tinatapik. Si Kristo may staff yun, di ba? Yung hawak-hawak ng shepherd. Anong purpose nun? Ba't may kalawin? Susungkitin ka. Oh, hindi dito. Nalalayo ka na. Eh, anong purpose naman yung straight? Pamahal mo yun. Oh. Oh. Kala niyo si Kristo hindi na mamalo. Mamalo. Thy rod and thy staff, they comfort me. In the presence of my enemy, sabi doon, ano yan ni Andre, yung memory verse? Thy rod, si Padre Enoch, last na yun. Kain na tayo. Sa Psalms yun bro, thy rod and staff, rod. And staff. Yan. Verse. Yan. In the Bible. Verse. Ayan. Psalms 23 verse 3. Though I walk through the valley of the shadow of death, kahit dumaan ka man doon sa panganib, no? Hindi ka matatakot. Walang evil kasi hawak-hawak ka ng Panginoon. Kaniyang pinapanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niyang ako sa mga landas na katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan, o bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lihim o lilim ng kamatayan, wala akong kakatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasama sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Pag pinalo ka, maaliw ka. Tama ba yun? Masakit eh.
Medyo ano yan? Revelation. Oh, Tribulation verse 5. 5 muna. Mamaya to. Iyong pinaghahandaan ako. Gusto na agad ni Enoch sa 5 yun sana eh. Ang aking iniibig ay aking hinahampas at pinapalo. Mga kapatid, hindi, yung pastor, hindi rin yan ang baby. Hindi rin yan nagsasalita na okay lang yan, okay lang yan. Ang sinasabi niyan, masakit yan, pero makakaayos yan sa'yo. Makakaayos yan sa akin. Mga kapatid, yung pag-aantala sa gusto ng Diyos gawin sa buhay mo, huwag ka magpantala. So maraming bagay po yan. Alam niyo yan, hindi na kayo bagong Kristyano. Ang pag-aantala, emosyon mo. Pag-aantala, mismo yung pinakamahal na mahal mo sa buhay mo. Sino yung mahal mo sa buhay niya? Sawa. minsan asawa mo, yung kaaway mo. Sa jowa. Minsan, yung pinaka-close mo siya, yung kaaway mo. Alam mo, yung nanay at tatay ko, parang asong pusa yan. Kapag nagalit yung isa naman. Yung mag-ano sa atin, Pastor, yung magsubok sa atin yung unang-una, nasa loob ng Yung bahay. pinakamahal, yung nasa loob ng Sa bahay. loob ng bahay. Pansinin niyo yan. Kahit ikaw, Marino, ang pinaka-mortal mong kaaway, hindi lang yung sarili mo. Wala yun sa loob. Yung asawa mo. Oh, Patrick, Yusrin. Ha? Simula pa lang yun. Sila at mamalayan. O, doon sa mga magkasintahan, simula pa lang yun. Pag nakilala nyo ng isa't isa, ay, dapat hindi pala ikaw. Ay, nagsisi na pala. Dapat namiling pala ako. Sino kaya? Parang may hugot, di ba? Nagsisisi. Sino ba dapat pinili? Ibig sabihin si May hugot. Wala. Ito yung kanina na eh. Psalms 23. Yung pinaghahandaan ako sa nangdulang. Tingnan nyo to ah. Paghahanda ka pa ng Diyos dun sa gitna ng mga kaaway mo, pwede kang kumain kahit may kaaway. Hindi ka na mabahala. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ng inaapawan. Yung iniinuman mo, yung buhay mo, umaapaw. Pag nasa Panginoon ka, kailangan umaapaw din. Hindi ka man maraming pera, pero hindi ka nagkukulang. Take note, pag ikaw ay nasa Panginoon, kahit kakaunti yung pera mo, hindi ka nawawalan. Amen? Amen. O this time, mamaya, ibibigay tayo. Hindi ka dapat mawawalan. Kasi nagbibigay ka. Alam mo, ako mismo, kasi yung madalas po na ano ko, nagagamit ko sa gawain. Sabi ko, hindi ako papayag. May kita kaming extra income. Nagbibigay ako. Bahala si Sister, hindi siya magbigay. Si Simon, di ba may binigay ako sa'yo? Ay, bakla ka. Lagot ka sa Lord. May binigay sa'yo, dapat ibigay mo. Di ba tayo? Oh. Wala nang tanggap mo. Bigay mo din. Pag wala ibigay mo, wala nang kakabigay. Yun, okay. Sige po, tayo muna ay tumayo ulit. At tayo ay aawit. Sabi ni Nico sa akin eh. Nag-chat kasi ako kay Nico. Sabi ko, attend kayo.